Multiple Heart Humanist, Episode 1 Me, as a Normal Kian, na isinulat ni Henry Jen Estan. Hey guys, what's up? I am Kian Kirchhoff, a male celebrity, dancer, visual, singer, and member of boy band called Hashlight. Sa pang-araw-araw na boring na nangyayari sa buhay ko ay biglaan na lang nagbago noong may makilala ako. Anyway, nangyari iyon nang masangkot ako sa isang iskandalo na maaaring ikasira ng career ko. Dahil kasi sa akin ay nabunyag ang isang talent management. Iyong mga madudumi nilang sistema. That's why pilit akong ibinabagsak ng kabilang company, binabaligtad nila ngayon ang istorya para makipag-contract sa kanila, ngunit ayaw ko sapagkat may kung anong anomalya na nangyayari sa company nila. Isusugal ko ba naman ang dignidad ko para lang sa kasikatan? Kung anong natamasa ko, I am already okay with it. Hindi ko kailangan ng kasikatan kung galing naman iyon sa kalokohan o maduming sistema. Kaya naman ilang beses ko silang tinanggihan kahit pa nasabihin na isa lang akong rookie star. Pero alam nyo naman ang tao, kung ano ang napanood nila at lumalabas sa social media ay pinaniniwalaan agad nila. At iyon ang naghatak sa akin sa stardom ko. Nang isang araw ay hinahunting ako ng nabanggit ko na management. Sa sobrang takot ko ay nagpatulong ako. Isa lang ang maaari mong gawin, lumayo ka. Same time na sambit sa akin ni Carlo, ang assistant ko. Paano makikilala pa din naman ako kahit saan ako magtago? Napatingin siya sa poster noong last web series o drama na ginampanan ko kung saan ibang-iba ang ayos ko at hindi ako makilala. Mag-disguise ka. Pumasok ka sa SCU bilang study auntie, at ako na ang bahala umayos ng kakailanganin mo para pansamantalang makapagtago ka. Hinawakan ko siya sa balikat at ngumiti na may pagpapasalamat sa aking mukha. Thank you, Carlo. Sige na, susunod na lang ako sa iyo. Pinagbibihis niya ako at saka siya dali-daling lumabas sa studio at nagpahabol si Carlo na suot ang mga damit ko. At nakipagpalit siya sa akin para siya ang dumugan ng mga fans at paparazzi. Great! This is hilarious! Sa hindi ka pani-paniwalang ayos ay nagulat ako. Napatingin pa ako sa refleksyon ko sa salamin na nadadaanan ko paulit-ulit habang tumatakbo papuntang exit sa company namin. Damn! Nawala yung X-factor ng itsura ko. I'm just normal. Nothing. No makeup. At wala ding aura bilang artista o performer. Anyway, guwapo naman ako kahit wala ang mga iyan. Pero ngayon parang isang simpleng binata lang ako na naglaya sa bahay nila. Normal looks, I'm just a nobody Kian. Pagkakalayo ko sa company ay sinubukan kong dumaan sa maraming tao, at guess what? Hindi nila ako makilala. Damn, that means ibang-iba talaga itsura ko ngayon. Lumapit ako sa isang girl na teenager. Nakikilala mo ba ako? Hindi po kuya, pero kung magpapakilala ka, kilala na kita. Never mind. Umalis na siya. Pakipot. Sigaw niya pa. Sobrang saya lang sa pakiramdam na walang humahabol sa iyo at nakatutok na kamera 24 na oras. Napahawi pa ako sa hangin at nagtatatalon sa tuwa. Kasabay ng mga study auntie na magiging katulad ko na rin ay pumasok ako sa SCU nang may confident sa sarili dahil ni isa sa kanila ay hindi na ako makikilala. Tumitingin, oo, pero dahil sa pananamit at ayos ko iyon. Nakasapatos ng puti, medyas na puti, long sleeve, at short. Para akong probinsyano sa itsura ko na nakapunta sa city ng first time. Ang saya lang at much better na ang ganito. Dumiretso ako sa office at naitawag na daw ni Carlo ang lahat. Ayos ka talaga Carlo, mabilis ka pa sa 4:00. Umalis ako at saka napadaan sa library kung saan mas tahimik at makakaidlip mo muna ako sa pagod, nang maya-maya ay kumalabog yung lamesa kaya mabilis akong napabangon. Ang sama naman yun natutulog ako dito Itinaas ko ang ulo ko. Nang makita ko siya, isang babae na may maamong mukha at sobrang ganda ng mga mata. Magagalit ba naman ako sa mga ganyan kagandang babae? No, hindi. Dahil ang makaaway ang ganiyang kamong babae ay para na rin akong nakulong ng habang buhay. Tama, hindi ako mapanakit. May respeto naman ako syempre kahit paano. Tumingin siya sa akin at nahuli yata akong nakatitig sa kanya. She had a strong aura to me na parang ang lungkot niya.
Ay nagising po ba kita? Papasensya na po, pasensya na. Bigla siyang umalis sa may parang natatakot at mahinang boses. Ang weird naman niya at sobrang mahiyain. Sinabi ko namang okay lang pero umalis pa rin siya. Bahala siya, it's up to her. Kinabukasan I saw her again in the canteen. She's kind of a weirdo girl but cute at the same time. Ano kayang lasa noong kinakain niya? Iyong fries kasi sinasawsaw niya sa ice cream. Kitang-kita ko pa kung gaano niya in-enjoy iyon, tapos parang sa ganoong bagay lang sobrang saya na niya. Hindi ko tuloy maiwasan na matawa o mapangiti habang kinakain yung food ko nang nakatingin at nanunood sa kanya. She looks so innocent, mahinhin, masyadong tahimik, at hindi socialize. Gusto ko siyang lapitan pero baka umalis na naman siya dahil napapansin ko na kapag may tumabi lang sa kanya ay agad siyang lumalayo. Maybe mas prefer niya yung mag-isa siya. A complete total of being an antisocial person. Napatitig pa ako, ng, "Hi handsome." Nagulat na lang ako noong may umupo sa harap ko na babaeng naka-shade tapos tagong-tago ang mukha niya sa malaki niyang hat. "Ako ito handsome." Sabi pa nito. "Excuse me, who are you?" Tanong ko. Muntik na akong mapabuga sa sinisipsop kong Coke float nang malaman ko kung sino iyon, may pakindat-kindat pa siya sa mata niya. Bueset. Carlo, bigla kaming lumapit sa isa't isa na parang magkakapalit na ng mukha. Ayaw ko naman mangyari iyon syempre. Huwag ka maingay, in disguise din ako. Salita niya sa akin. Natawa ako sa kanya nang mahulog pa yung burger na nasa dibdib niya sabay kain niya. Kadiri ka, Carlo. Lunch ko ito. So ano ang ginagawa mo dito? Diretsa ang tanong ko sa kanya. Mainit pa yung nangyayari sa company, pero inaayos ko na ang gulong ito. Dito mo muna ako sa iyo pansamantala, boss, pansamantala din I became your sister. What? Iyong tipong naibog ako na talaga nang tuluyan yung Coke float sa mukha niya sa sinabi niya. Mabuti na lang talaga mag-isa lang ako sa dorm ko ngayon, pero maganda na rin siguro na nandyan siya sa tabi ko para sa daily update ng #like at sa company. Bonus na lang yung may mauutusan ako at nagmamassage sa akin kapag masakit ang ulo ko. Samantala, in the next day medyo lumayo mo muna ako kay Carla daw. First, grabe naman, saan ka ba naman kasi nakakita ng isang babaeng akala mo pupunta lagi sa Hawaii at malalaki ang braso. Nahihiya ako, kasi ang pakilala ko sister ko pa siya. Anyway, pumunta ako sa kantin para mag-lunch noon nang makarinig ako ng kaguluhan sa kamay kung sino na namang unexpected ang umupo sa harapan ng table ko. Isang babae. Napakabango niya at halata namang maganda. Pwede dito mo muna ako. Tanong niya sa akin nang harapin niya ako saka ako nagulat noong parang makilala ko siya. Wait, her face looks really familiar to me. Is she the girl? Yung weirdo. Anong ginagawa niya dito? At bakit gani iyan yung ayos niya ngayon? Sobrang ganda niya at kakaiba ang tindig niya. Ganyan pala siya kaganda kapag nag-aayos siya sa sarili niya. Hindi ko na nga lang namamalayan yun ay nakatulala na ako sa kanya sa pagkatitig. At bumalik lang ako sa ulirat ko noong magsalita siya. Bakit ka ganyan makatitig? Tanong niya. I'm sorry. Sambit ko naman nang ibaling ko na lang yung sarili ko sa pagkain ko. Oh my gosh! Ano? Nagulat naman ako noong sumigaw siya. Is that a chicken? Can I have at least one? Please. Napakunot noo ako. Okay. Sabi ko saka, kumuha ka may sausawan dyan. Dagdag ko pa, bago kumuha naman siya ng chicken legs. Sasawsaw pa sana ako sa sausawan ng hilin niya yung gravy kaya naman doon na lang sana sa toyo. Pero bigla ang kinuha niya rin iyon pareho. Ano ba, miss? Sasawsaw din ako. Saad ko na. Galit sa kanya pero tumingin lang siya ng matulis sa akin pagkatapos na patahimik na agad ako. Mas masarap kasi ito kapag pinaghalo mo. Seriously, bigla nga niyang pinagsama iyon. Ang gravy at toyo. Pagkatapos ay ginawa niyang panghalo yung chicken leg na ibinigay ko sa kanya iyon nilang utak ng kain. Sobrang weird talaga ng babaeng ito, pero parang kakaiba siya ngayon hindi tulad sa madalas niyang kinikilos. Tumingin siya sa akin ng may madudungis na mukha, kaya hindi ko namamalayan ay pinunasan ko iyon. Na-aware na lang ako kung bakit ko nagawa iyon. Nang mapatingin siya sa akin na parang sasaktan niya ako.
Again, because of that ay humingi ako ng sorry. Ngumiti naman siya. By the way, can I have more? Humihingi ulit siya ng manok. Natawa na lang ako kasi siya na lang talaga ang umubos ng binili kong manok at tanging yung nasa plato ko na lang yung natitira. Hindi ko naman pwede ibigay kasi nabawasan ko na. Masarap ba? Tanong ko sa kanya, napatango-tango naman siya. Nang maya-maya ay mapapatingin siya sa likod ko at manlaki ang mata. Hindi ko alam kung bakit suddenly biglaan siyang naging aligaga. Bakit? I asked. Hey handsome, look at me. Saad lang niya nang mapatitig siya sa akin ng diretso. Tumingin naman ako sa kanya kasi she asked for it, nang bigla-bigla ay hinawakan niya ako sa magkabilaang pisngi at inilapit niya ang mukha niya sa akin nang sunggaban niya akong hinalikan sa labi at talagang sobrang nanlaki ang mata ko doon dahil sa pagkagulat. Mabilis ko siyang nasaway pero she kissed me again, at hindi ko pala alam ginagamit niya ako. May lumapit kasi na lalaki sa gilid namin sinasabing you playgirl. Saka ito umatras ng hinabol pa ng babae na ito nang tingin yung lalaki bago ako binitawan sa halik niya. Napatunganga lang ako sa kanya. May karapatan naman ako magalit sa kanya for using me pero hindi ko na lang nagawa. Parang nawala na lang ulit ako sa sarili ko kasi kakaiba talaga itong babaeng ito. Hey handsome. Pagtawag niya muli, parang familiar ka. Saad niya? Ha? Bumalik ako sa ulirat. From now on boyfriend na kita. Okay. Tandaan mo yan. Ha?